Hello guys, sa video na ito ay sasagutin ko ang isang tanong ng kapwa ko OFW na nasa Japan ngayon. Humihingi si sir ng idea kung kaya daw ba ng isa lang ang magtatrabaho kapag kasama yung pamilya dito sa New Zealand. May isa silang anak. Gusto niyang lumipat ng New Zealand pagkatapos ng kontrata para daw dito naman magtrabaho at kasama yung pamilya. Para masagot ko yan sir, kailangan nating alamin magkano ba yung sahod dito. Dahil bawal kong sabihin yung sahod ko, kumuha tayo ng idea sa internet. Sa workabroad.ph, ang kadalasang offer doon ay $27 to $29. Sa oras naman ng trabaho, madalas 30 to 40 hours yung guaranteed hours na binibigay. Dumedepende naman yun sa kumpanya. Pagka maraming patrabaho yung kumpanya, mahigit sa 40 hours yung sa isang linggo. Hours a day sa loob ng 5 days. So 8 times 5, 40 yun. Lunes hanggang Biyernes, 40 hours. Lalo na pagka winter. So pag-usapan na natin yung sa cost of living. Gamit tayo ng calculator. Latag natin kung gaano karami yung bayarin dito. Gaya ng sabi ko kanina, doon ako sa workabroad.ph tumingin ng sahod. At ang nakita ko doon ay nag-o-offer madalas ng mula $27 hanggang 29.66. I-compute natin sa 29.66. Yan. I-times natin sa guaranteed hours. Ipagpalagay na natin yun yung pinaka mababang oras na mabuo mo sa isang linggo pag winter at wala masyadong trabaho. Ano ba yun? Time 40 hours lang. Ayan. Ito yung gross pay mo sa isang linggo na 40 hours. I-minus natin yung tax. Yung tax ay naglalaro sa 20% pataas. Kunin natin sa 20% na tax. Ayan. So may 949 ka pa. Bawas naman natin ngayon yung una sa pinakamahal ditong gastusin, which is yung house rent. Ang bahay dito ay linggo-linggo ang bayad. Maliit lang na pamilya, meron ako nakikita sa marketplace na 400 up to 500. Ano lang yan, granny flat. Ibawas natin yung $400 na renta ng bahay. Sa pagkain naman, ang gastos ko dito sa pagkain mula $80 hanggang $100 hanggang isang linggo. Hindi ko alam kung matipid ba yon. Dahil awa kayo mag-asawa plus yung baby ninyo, maliit pa naman, sabi mo 2 years old. Pagpalagay na natin mga 200 yung budget nyo sa isang linggo sa pagkain. Kung yung bata naman hindi pa masyadong kumakain. Ayan. Ang sunod nating ibawas ay sasakyan. Itong sasakyan ko ay 82 per week ang bayad ko. So, kunwari makakuha ka ng $80 a week na bayad ng sasakyan. Ayan, $269. Insurance. Yung insurance ng sasakyan ko ay 48 fortnight. Pag i-divide natin, ang fortnight, ibig sabihin every 2 weeks. Divide natin sa 2, 48, 24. So, minus 24. Ayan, may natira pa, kabayan. Ayan, ang natira, kabayan, $245. Rough estimate lang yan. Ayun, at ang natira na lang ay $245 sa isang linggo mong sahod. Pero yun naman, pinakita kong computation eh, kumbaga pinaka mababa na sahod mo na yun dito. Kasi nga, pwede talaga mangyaring ganun na guaranteed hours lang. Pero pagka marami namang trabaho, mahigit pa naman sa 40 hours yung magiging oras mo sa isang linggo. May matitira pa din pala, akala ko wala na. Kaya kung sa tanong mo kung kaya ba ng cost of living, kayang-kaya. Pero balda. Sana nakapagbigay ako ng idea sa'yo, kabayan. O yun lang, no? Mas mainam pa rin syempre pag dalawa kayo naghahanap buhay. Kaya lang, dahil nga may maliit ka pa, ikaw lang talaga yung pwede. O yun lang, no? Para sa'yo, kapwa ko OFW, yun lang. Bye-bye.